Minsan ba naisip mo kung bakit habang mas pinipilit mong ipaliwanag ang sarili mo, mas parang hindi ka nila pinapakinggan? Bakit habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo? At bakit kapag tumigil ka na sa paghabol, doon pa lang sila nagsisimulang magtanong kung nasaan ka na? Kung naranasan mo na ito, hindi ka nag-iisa. Halos lahat ng tao ay dumadaan sa puntong gusto nilang mapansin, maintindihan, at pahalagahan. Lalo na sa edad na 25 hanggang 45 kung saan marami na ang nakaranas ng pagkabigo sa relasyon, pagkakaibigan, trabaho o maging sa pamilya. Natural lang na gustuhin nating ayusin ang lahat. Natural lang na isipin nating kapag mas marami tayong sasabihin, mas maiintindihan tayo. Pero ang katotohanan, may mga pagkakataon na ang pinakamalakas na mensahe ay hindi nanggagaling sa mga salitang binibitawan mo. Nanggagaling ito sa katahimikan. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig, mapagmataas o mapanakit. Hindi rin ito laro ng isip para manipulahin ang ibang tao. Ang tunay na kapangyarihan ng pag-iwas sa hindi kailangang reaksyon ay nagsisimula sa paggalang sa sarili. Kapag hindi mo na ibinibigay ang enerhiya mo sa bawat taong gustong guluhin ang isip mo, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Sa pag-uusap nating ito, pag-uusapan natin kung bakit habang mas natututo kang huwag pansinin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa atensyon mo, mas nararamdaman iyon ng mga taong dating kampante na palagi kang nandiyan. At higit sa lahat, paano mo magagamit ang prinsipyong ito, hindi para gumanti, kundi para magkaroon ng mas matatag na isip at mas tahimik na buhay. Isipin mo ang isang sitwasyon, may taong dati-rati ay palaging nagte-text sa'yo kapag may kailangan siya. Kapag ikaw ang nangangailangan, madalas siyang wala. Tuwing susubukan mong sabihin ang nararamdaman mo, ikaw pa ang nagmumukhang emosyonal o sobrang sensitibo. Kaya mas lalo mong pinipilit na ipaliwanag ang sarili mo. Mas lalo mong pinapakita na mahalaga siya sa'yo. Pero imbes na gumanda ang sitwasyon, parang lalo lang siyang naging kampante. Bakit? Dahil kapag alam ng isang tao na palagi kang available, unti-unti niyang nawawala ang pakiramdam ng halaga sa presensya mo. Hindi dahil masama siyang tao sa simula pa lang, kundi dahil likas sa tao na mas mapansin ang isang bagay kapag naramdaman niyang maaari niya itong mawala. Hindi ito limitado sa relasyon. Nangyayari rin ito sa trabaho. May empleyadong palaging nagsasakripisyo, palaging umaako ng dagdag na gawain, pero bihira namang mapuri. Nangyayari rin ito sa mga kaibigan na laging unang nag-aaya, unang humihingi ng tawad, at unang nag-aayos ng tampuhan. Kapag ikaw ang laging nagbibigay, nagiging normal iyon sa paningin ng iba. At ang mga bagay na nagiging normal ay madalas hindi na napapansin. Kaya ang unang pagbabago ay hindi ang baguhin sila. Ang unang pagbabago ay ang matutong bawasan ang pagbibigay ng pansin sa mga taong hindi marunong pahalagahan ang ibinibigay mo. Kapag ginawa mo ito, may kakaibang nangyayari. Hindi dahil gusto mong magpamis, hindi dahil gusto mong pagselosin sila, kundi dahil sa unang pagkakataon, nagsisimula kang ibalik ang oras at lakas mo sa taong matagal mo nang napapabayaan, ang sarili mo. Kapag hindi ka na agad sumasagot sa bawat provocation, hindi ka na basta naaapektuhan ng bawat komento at hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Nagkakaroon ng espasyo ang isip mo para huminga. At ang katahimikang iyon ay napapansin ng ibang tao. May mga taong maiinis, may mga taong magtataka, may mga taong biglang magiging interesado kung bakit hindi ka nakatulad ng dati. Hindi dahil may ginawa kang espesyal, kundi dahil tumigil ka na sa pagbibigay ng libreng access sa emosyon mo. Isa ito sa pinakamahirap na aralin sa buhay. Dahil karamihan sa atin ay pinalaking maniwala na kailangan nating ipagtanggol ang sarili natin sa bawat maling akala ng ibang tao. Kapag may nagsabi ng hindi maganda tungkol sa atin, gusto agad nating linawin. Kapag may nang iwan, gusto agad nating habulin. Kapag may hindi nag-reply, gusto agad nating mag-follow up. Pero isipin mo ito, ilang beses nang may ipinaglaban kang paliwanag pero hindi rin naman nagbago ang isip ng taong ayaw talagang makinig. Ilang gabi na ang nasayang kakaisip kung paano mo mapapatunayan ang halaga mo sa taong matagal nang desididong hindi ito makita. May mga laban na hindi talaga napapanalo sa dami ng salita. May mga tao ring hindi nagbabago dahil sa haba ng paliwanag.
Mas madalas nagbabago sila kapag napansin nilang wala ka ng hinahabol. Kapag nakita nilang hindi na umiikot ang mundo mo sa opinyon nila, at dito pumapasok ang isa pang mahalagang katotohanan. Ang tunay na pagwawalang bahala ay hindi pagpapanggap na wala kang nararamdaman. Hindi ito pagiging manhid. Hindi rin ito pagtitimpi habang naghihintay ng tamang pagkakataon para gumanti. Ang tunay na pagwawalang bahala ay ang puntong tanggap mo ng hindi lahat ng tao ay magiging bahagi ng buhay mo magpakailanman at ayos lang iyon. Kapag dumating ka sa antas na iyon, hindi na kailangang ipaalam sa iba na naka-move on ka. Hindi mo na kailangang mag-post para magparinig. Hindi mo na kailangang magpanggap na masaya. Makikita nila iyon sa paraan ng pamumuhay mo. Makikita nila iyon sa katahimikan mo. Makikita nila iyon sa katotohanang hindi ka na madaling maabot ng drama, provocation, at walang katapusang emosyonal na laro. At ang kakaiba rito, habang mas nagiging tahimik ka, mas lumalakas ang presensya mo. Dahil ang taong kontrolado ang sarili ay laging mas mahirap kalabanin kaysa sa taong kontrolado ng emosyon. Doon nagsisimulang maramdaman ng ibang tao ang pagkawala ng impluwensya nila sa'yo. Hindi mo sila tinaboy, hindi mo sila inaway, hindi mo sila pinahiya. Pinili mo lang ang kapayapaan kaysa sa walang katapusang paghabol. At doon nagsisimulang mangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng maraming tao. Habang mas kaunti ang reaksyon na ibinibigay mo, mas marami silang iniisip tungkol sa'yo. Hindi dahil sinusubukan mong guluhin ang isip nila, kundi dahil ang isip ng tao ay likas na naghahanap ng mga bagay na hindi niya na kayang kontrolin. Kapag sanay ang isang tao na alam niya ang susunod mong gagawin, komportable siya. Alam niyang magte-text ka rin. Alam niyang ikaw ang unang lalapit kapag may tampuhan. Alam niyang kahit balewalain ka niya ngayon, nandyan ka pa rin bukas. Sa madaling salita, wala siyang dahilan para pahalagahan ang presensya mo dahil sigurado siyang hindi ka mawawala. Ngunit kapag nagsimula kang magbago, hindi sa pamamagitan ng galit kundi sa pamamagitan ng disiplina, doon nagsisimulang mabasag ang komportabling mundong iyon. Hindi ka na agad sumasagot sa mga mensaheng wala namang respeto. Hindi ka na pumapasok sa mga walang katapusang argumento. Hindi mo na ipinaglalaban ang sarili mo sa mga taong matagal nang nagpasya kung paano kanila titingnan. At higit sa lahat, hindi mo na ginagawa ang lahat para lang mapanatili ang isang relasyon na ikaw lang ang lumalaban. Maraming tao ang nagkakamali rito. Iniisip nila na ang pagwawalang bahala ay isang taktika para mas habulin sila ng iba. Pero kung iyon ang tunay mong intensyon, hindi pa rin malaya ang isip mo. Nakadepende ka pa rin sa magiging reaksyon nila. Ang tunay na kalayaan ay dumarating kapag wala ka ng hinihintay na reaksyon mula sa kahit sino. Masaya kang pinili nilang manatili. Pero handa ka ring tanggapin kung pipiliin nilang umalis. Napakalaking kaibahan nito. Kapag ang kapayapaan mo ay nakasalalay sa desisyon ng ibang tao, madali kang mababasag. Isang malamig na mensahe lang, isang hindi pagkakaunawaan lang, o isang pagtalikod lang, parang guguho na ang mundo mo. Pero kapag ang kapayapaan mo ay nakaugat sa sarili mong prinsipyo, hindi ibig sabihin na hindi ka masasaktan. Nasasaktan ka pa rin. Ang kaibahan lang, hindi ka na nagpapakulong sa sakit. Marahil naranasan mo ng mawalan ng tulog dahil iniisip mo kung bakit hindi ka na pinapansin ng isang tao. Paulit-ulit mong binabasa ang mga lumang usapan. Iniisip mo kung saan ka nagkamali. Gumagawa ka ng iba't ibang paliwanag para lang maintindihan ang nangyari. Habang ginagawa mo yon, ang buhay ay patuloy na lumilipas. Unti-unti mong ibinibigay ang oras mo sa isang bagay na wala ka namang kontrol. At iyan ang isa sa pinakamalaking pagnanakaw sa buhay ng tao. Hindi pera ang ninanakaw, hindi oportunidad, kundi ang atensyon mo. Kapag ang atensyon mo ay nasa maling lugar, pati ang direksyon ng buhay mo ay unti-unting nalilihis. Kaya sa halip na tanungin ang sarili mo kung bakit hindi ka nila pinapansin, mas magandang itanong, bakit ko hinahayaan na ang kilos ng ibang tao ang magdikta ng emosyon ko? Yung tanong na iyan ay maaaring maging simula ng malaking pagbabago. Dahil sa sandaling mapagtanto mong hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao, nawawala rin ang mabigat na responsibilidad na pilitin silang magbago. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang lahat na mabuti kang tao. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa bawat taong hindi marunong makakita nito. Ang isang puno ay hindi humihingi ng pahintulot para mamunga. Patuloy lang itong lumalago. Ganoon din ang tao. Kapag nakatuon ka sa pagpapabuti ng sarili mo, mas nagiging makabuluhan ang buhay kaysa kapag abala kang kumbinsihin ang lahat na karapat-dapat kang mahalin. Isipin mo ang mga taong tunay mong hinahangaan.
Kadalasan, hindi sila ang pinakamadaldal sa silid. Hindi sila ang laging nakikipagtalo para patunayang tama sila. May kakaiba silang katahimikan. May tiwala sila sa sarili nilang hindi kailangang isigaw. Kapag nagsasalita sila, may bigat ang mga salita nila dahil hindi nila ito sinasayang sa bawat maliit na isyu. Iyan ang uri ng lakas na unti-unti mong binubuo sa bawat pagkakataong pinipili mong huwag pumatol sa walang kabuluhang drama. Hindi ibig sabihin nito na magiging tahimik ka na lang habang buhay. May mga pagkakataong kailangan mong magsalita. May mga sitwasyong kailangan mong ipagtanggol ang tama. May mga taong dapat mong harapin. Pero may malaking pagkakaiba ang pagsasalita dahil tama ito kaysa sa pagsasalita dahil emotional ka. Kapag emosyon ang nagmamaneho sa desisyon mo, madalas may mga salitang pagsisisihan mo. Kapag prinsipyo ang nangunguna, mas malinaw ang isip mo at mas matatag ang tindig mo. Habang tumatagal, mapapansin mong hindi lang relasyon ang nagbabago. Ikaw mismo ang nagbabago. Mas nagiging maingat ka sa kung sino ang bibigyan mo ng oras. Mas nagiging mapili ka sa mga laban na papasukin mo. Mas natututo kang sabihin ang salitang hindi nang walang pakiramdam na kailangan mong humingi ng tawad. At nakakagulat, habang mas pinoprotektahan mo ang kapayapaan mo, mas marami ring taong nagsisimulang gumalang sa'yo. Hindi dahil naging perpekto ka. Hindi dahil naging mayaman ka. Kundi dahil nakita nilang hindi ka na madaling matinag. Ang taong may kontrol sa sarili ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Hindi nila ito laging maipaliwanag, pero nararamdaman nila ito. Nararamdaman nilang hindi ka na kayang manipulahin ng papuri. Hindi ka na rin madaling sirain ng paninira. Hindi ka na umaasa sa pag-aproban nila para maramdaman mong may halaga ka. At tapos yun na ang isa sa pinakamalaking pagbabago na maaari mong maranasan. Kapag hindi na nakasalalay ang halaga mo sa opinyon ng iba, nagsisimula kang mabuhay ng mas magaan. Unti-unti mong napapalitan ang takot ng kapanatagan. Ang pag-aalala ay napapalitan ng malinaw na direksyon. At ang dating ubos na enerhiya sa paghabol sa maling tao ay nagagamit mo na ngayon para buuin ang buhay na matagal mo nang gustong maranasan. Dahil sa huli, hindi ang taong iniwan ka ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Hindi rin ang taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ay kung sino ang pinili mong maging matapos ang lahat ng iyon. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ay kung sino ang pinili mong maging matapos ang lahat ng iyon. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa araw na humingi sila ng tawad. Hindi sa araw na bumalik sila. At lalong hindi sa araw na napagtanto nilang mali ang naging pagtrato nila sa iyo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa araw na hindi mo na kailangan ang alinman sa mga iyon para makapagpatuloy. Maraming tao ang naghihintay ng closure na baka hindi na kailanman dumating. Umaasa silang balang araw ay aaminin ng kabilang panig ang lahat ng pagkakamali nila. Iniisip nilang kapag nangyari iyon, saka lang sila magiging payapa. Pero paano kung hindi na mangyari? Paano kung hindi na sila bumalik? Paano kung hindi nila kailanman aminin ang sakit na naidulot nila? Kung ang kapayapaan mo ay nakatali sa mga tanong na iyan, para mo na ring ibinigay sa kanila ang susi ng buhay mo. Ang mas matibay na landas ay ang matutong magsara ng pintuan kahit walang paliwanag. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil naiintindihan mong hindi lahat ng tanong ay may kasagutan. At hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paliwanag. May mga sugat na naghihilom dahil pinili mong huwag na itong paulit-ulit na buksan. Kapag patuloy mong binabalikan ang mga taong paulit-ulit kang sinaktan, para kang nagdidilig ng damong gusto mo nang matuyo. Habang mas binibigyan mo ito ng pansin, mas lalo itong lumalakas. Ganon din ang sama ng loob. Kapag araw-araw mo itong pinapakain ng alaala, galit at panghihinayang, hindi ito kusang mawawala, lalalim lang ang ugat nito. Ngunit kapag nagsimula kang ituon ang isip mo sa mga bagay na kaya mong kontrolin, unti-unting humihina ang kapangyarihan ng nakaraan. Hindi mo mababago ang nangyari, pero mababago mo ang paraan ng pagtugon mo rito. At iyan ang pinakamahalagang kakayahan na maaari mong paunlarin. May mga taong babalik sa buhay mo kapag nakita nilang hindi ka na nila kayang impluwensyahan. May mga taong biglang magiging mabait kapag napansin nilang hindi ka na naghahabol. May mga taong muling magpaparamdam kapag nakita nilang masaya ka nang wala sila. Kapag nangyari iyon, maging maingat. Hindi lahat ng pagbabalik ay nangangahulugang may pagbabago. Minsan bumabalik lang ang isang tao para tiyaking may kontrol pa rin siya sa emosyon mo. Kaya bago mo buksan muli ang pinto,
tanungin mo muna ang sarili mo. Nagbago ba talaga sila o nagbago lang ang sitwasyon? Higit sa lahat, itanong mo rin ito. Kung hindi sila bumalik, magiging masaya pa rin ba ako? Kapag ang sagot mo ay oo, doon mo malalaman na tunay kang malaya. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang magpabalik ng mga taong umalis. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magpatuloy kahit hindi na sila bumalik. Habang lumalalim ang pag-unawa mo rito, mapapansin mong hindi mo na kailangang ipagmalaki ang sarili mo. Hindi mo na kailangang ipakita sa social media na masaya ka. Hindi mo na kailangang magparinig para lang malaman nilang okay ka na. Tahimik kang nagtatrabaho sa mga pangarap mo. Tahimik kang bumubuo ng mas magandang kinabukasan. Tahimik mong inaalagaan ang katawan, isip at puso mo. At ang katahimikang iyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang paliwanag. Dahil sa huli, ang mga tao ay hindi gaanong naniniwala sa sinasabi mo. Mas naniniwala sila sa nakikita nilang ginagawa mo araw-araw. Kung sinasabi mong mahal mo ang sarili mo, pero patuloy kang bumabalik sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan, magkakaroon ng pagdududa. Pero kung tahimik kang lumalakad palayo sa mga bagay na sumisira sa kapayapaan mo, hindi mo na kailangang magsalita. Kitang-kita na ang sagot. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin mula sa pag-uusap na ito, sana ay ito iyon. Hindi mo kailangang habulin ang respeto. Hindi mo kailangang pilitin ang pagmamahal. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang maling tao na makita ang halaga mo. Ang tunay na halaga ay hindi hinihingi. Ipinapakita ito sa paraan ng pamumuhay mo. Sa bawat pagkakataong pinipili mong kontrolin ang reaksyon mo kaysa kontrolin ang ibang tao, mas lalo kang tumitibay. Sa bawat araw na inuuna mo ang kapayapaan kaysa sa drama, mas lalo kang lumalapit sa buhay na gusto mong maranasan. At sa bawat hakbang na inilalayo mo ang sarili mo sa mga taong hindi marunong magpahalaga, mas binibigyan mo ng pagkakataon ang tamang mga tao na makilala ang tunay mong halaga. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi nasusukat ang halaga mo sa dami ng taong pumipili sa iyo. Nasusukat ito sa paraan ng pagpili mo sa sarili mo, kahit mahirap, kahit masakit, at kahit walang pumapalakpak. Minsan ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang mapatunayan mong mali sila, kundi ang mabuhay ng payapa nang hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano. Kung may bahagi ng usapang ito ang tumimo sa puso mo, ibahagi mo sa comments ang aral na pinakanakatulong sa iyo. Baka ang karanasan mo ang maging inspirasyon ng ibang taong kasalukuyang dumaraan sa parehong pagsubok. At kung gusto mo pa ng mas marami pang ganitong mga pag-uusap na makatutulong sa pagpapalakas ng isip, paglinang ng disiplina at pagbuo ng isang buhay na hindi kontrolado ng emosyon kundi ng malinaw na prinsipyo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan na makatutulong sa iyo sa bawat yugto ng buhay. Hanggang sa muli, tandaan mo ito, ang pinakamatibay na tao ay hindi iyong walang sugat. Ang pinakamatibay na tao ay iyong natutong gawing karunungan, ang bawat sugat, kapayapaan ang bawat laban, at lakas ang bawat pagkakataong pinili niyang hindi habulin ang mga bagay na hindi talaga para sa kanya. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mong kapayapaan, darating ang araw na hindi mo nahahanapin ang atensyon ng iba dahil sapat na ang katahimikang nabuo mo sa loob ng sarili mo.